Narito po yung ating mga panauhin na makasasagot siguro doon sa mga matagal nating problema sa mga lupang inoposisyonan ng mga taga dito sa Barangay Triala at Barangay Caballero. Kasama na yung kulong pero kaya lang wala din sila nakarating. Pakikilala ko po yung ating mga panauhin. Nandito po yung ating Maro, si Engineer Marino Parani. Alaman po natin. Nanalangin naman ang kanina di ba? Kaya tutuloy na natin. Kasama si APART. Representative ni Angel Domingo. Siya yung nakasalaya. Sanchez. Adin Sanchez. Danya, Sir Danya. At saka po yung ating Paro Provincial DAR ng probinsya. Naparating po natin. Nagpapasalamat po kami ng maraming sa inyo. Si Paro Eden Ponyo. Salamat po natin. Andito rin po yung kasama nila sa DAR, si Atty. Taon Estrella. Estrella. At siyempre po, nandito na rin po yung ating provincial assessor na dating kabarangay din po natin. Si Atty. Oji, dahil kasi ito po, matagal na tao ni Sir Dawson. Opo, halos araw-araw din siya rito noon. At sa kanila pong mga kasama, nagpapasalamat po tayo. Wala pa po yung ating RD. Pero nila-receive naman niya yung ating paimbita. Paimbita po ng Sangguniang Bayan, ang Bayan ng Gimba. Ito po yung naging resulta ng kahilingan natin sa Sangguniang Bayan na kung maaari ipatawag yung Maro, yung Paro, yung Municipal Assessor, Provincial Assessor at saka yung RD para po marisolba o magawa na magkaroon ng solusyon yung matagal nating problema sa ating mga lupang inaakupahan na binigay ng gobyerno sa atin, inisyuhan tayo ng mga IP. Kasi nagkakaroon po ng problema, alam naman siguro nyo yan, madalas ko sinasabi sa ating mga meeting, lahat tayo ay may mga problema ngayon na ating mga lupa na kung saan sila po yung magkakaroon magbibigay ng tamang kasagutan kung bakit nangyari po yung mga problema na yung mga ingisyong lupa sa atin ay nagkaroon ng 2 titulo. Na-issue na sa atin pero ngayon meron pa rin pinakikita na titulo na nakapangalan pa rin sa Domingo. Kaya nagkaroon ng problema sa ating assessor. Nagbabayad tayo dati noon dahil meron na tayong mga dating tax declaration. Ngayon, nung nagbayad yung dating may-ari ng asyenda, tinanggap pa rin nila. At nalipat yung mga tax declaration na dati nakapangalan sa atin sa pangalan uli na may-ari ng asyenda. Ngayon po siguro, pagkakaroon ng tamang kasagutan sa ating mga panauhin kung bakit nagkaganon. Kasi nagtatanungan tayo, hindi naman natin alam yung sagot. Ito na po yung mga tamang tao na makasasagot doon sa ating problema. Kaya siguro po, sino po kaya pwedeng unang makapagsalita? Unahin na natin siguro si si Marot kasi siya nakakaalam ng katatayuan ng mga lupa natin dito sa Hacienda Domingo. Palakpakan mo natin si Engineer Marino Parani. Magandang umaga po sa ating lahat. So, nagkaroon ngayon tayo ng pagpupulong tungkol dito sa problema dito sa Hacienda Domingo. So, itong patawag nila sa kapitan para may ayos natin kung ano ang status ba talaga ng mga lupa. So siguro, sa inyo manggagaling kung ano mga problema. Dahil kung ano ang tanong nyo, yun lang din ang masasagot namin. Kasi
Actually, marami na dito na isyuhan dito ng mga registered EP. So yung EP po ay titulo po yan, legitimate yan na titulo. So nagtataka lang nga kami bakit may mga registered na deklara, after noon hindi na tinanggap sa municipal assessor, may bagong diniklara ang Domingo. So i-verify natin yun ngayon. Magandang umaga po. Ako po si Attorney OJ, Provincial Assessor po. No? Wala po yung ating Municipal Assessor dahil hindi makakapunta. Kinuha ko na po kasi twice na nabanggit na yung assessor ay dati kayong nagbabayad, may tax declaration kayo, ngayon ay hindi na tinatanggap. At bakit idineklara pa yung kay Domingo? Ikwento ko lang po siguro. Sa opisina po namin, kami po ay nagdedeklara ng ari-arian base sa isusumite sa amin na title. Okay po? So, nung nagpunta po si Domingo, for clarification po, nung nagpresenta siya ng titulo ay hindi pa po ako provincial assessor. Pero nagpunta siya doon, may dala siyang titulo at pinapakita niya na siya yung may-ari, wala pong choice ang assessor kung hindi tanggapin. Kasi kami po ay nakadepende sa titulo na pinapakita sa amin. Okay po? So, nagbayad siya ng buwis, pinadeklara niya dahil mayroon siyang titulo. Nung lumabas po itong problema na ito, may mga nagpakita sa akin ng mga EP. In fact, marami na po kaming natulungan. Dito merong ilan sa Caballero, marami po sa Triala, kasi nauna na namit po namin ang Triala. Nung pinakita po ninyo sa akin yung mga EP na hawak ninyo, yun po ay idineklara din namin sa inyong pangalan. Dahil mayroon po kayong valid na EP na existing. Although, dun sa baba po ng memorandum, nilalagay namin na also declared under ganitong title number in the name of Domingo. Hindi po kasi kami ang pupwede na magtanggal at mag-decide kung ano ang i-maintain namin sa aming opisina. As far as we are concerned po, parehas po na existing yung mga titulo ninyo. Okay po? May EP kayo, may titulo po si Domingo. Sa ngayon, parehas po existing yan. At base po sa mga nakita ko, parehas na parehas yung technical description. Yung pinanggalingan ng titulo ninyo, yun din yung pinanggalingan ng titulo nitong magkapatid na Domingo. Yung lot number, kaparehas po ng lot number ninyo. Yung sukat, the technical description, everything. Lahat po, magkamukha, magkaiba ang pangalan. At yung sa inyo EP, yung sa kanya is hindi. Tama ano? Hindi po EP yung sa kanya. No, I think hindi siya EP. Hindi siya EP definitely kasi hindi naman siya nanggaling sa DAR. Ayan. Okay po. So, as far as our office is concerned po, wag po kayong magalit sa assessor na hindi na kayo nakakabayad. May nagpresenta po doon ng titulo, wala po kaming choice kung hindi tanggapin na ilipat sa kanya. Kasi siya yung nagpresenta. Pero sabi ko nga po, kung yung mga EP ninyo, yung mga hindi na makabayad ngayon, pakita niyo lang po sa amin yung EP at ibabalik po natin sa inyo yung tax declaration. Kung may tax declaration po kayo, makakabayad naman po kayo. Okay po, clear po tayo doon. Yan. Yes, ate. Ayan, kasama ka ng last time. Yes. Saan ka magbabayad? Kung magbabayad ka sa tax declaration niya, wala ka nang babayaran. Kailangan mong ipa-declare yung EP mo, ate. Yes. Sa ngayon po, may mga ganyan na po tayo. Dito sa Triala at Caballero, 2 tax declaration sa isang property. Isa po nakapangalan sa inyo as farmer beneficiary. Yung isa po ay nakapangalan kay Domingo. So, until and unless po na maipawalang visa yung titulo either ni Domingo or yung sa inyo man, kung alin man, hindi po namin yun pwedeng tanggalin sa record namin. Kasi lumalabas po ngayon talaga, 2 titulo po ang nakakover dun sa property. So, kailangan magkaroon po ng action na mapatanggal yung isang title. Yun po din yung sinabi ko sa Triala, di ba? Yes, sir. Opo.
Pwede po. Pinakamaganda po pag yung mga lumang tax declaration po, doon po kayo pumunta sa Kapitolyo. Sa opisina ko po. Opo, kasi baka mas kumpleto po yung record namin doon. Saka mas, yes po. Kahit luma po, hanggang 1970s, mayroon po tayong record ng mga tax declaration sa opisina. Yes, Ate. Yes, ma'am. Hello. Oh. Okay lang yan, sir. Si sir daw po. Sorry, sir. Ma'am, upo ka muna. So, dumating si Mayor. Nagiging emotional ka. Papalo ko lang ang tanong kay attorney kasi ang sabi niya, may AP, tapos may isang panibagong title kay Domingo, same description, same lot description, same lot number. Anong klaro? Same HD number. So bakit sa approved lang? May example ka dito. Ito, marami. Ito sa title number 26104, PSD number 4051. Kung napatitle nila yan, in the name of Angel Domingo. So, mayroon tayong issued AP, Felix Silva. So, paano ito ni-registered ng Register of Deeds? Same technical description, same lot number, same PSD number. Hindi pwede papatitulan, ma'am, kung ang pangalan sa ginamit nyo is PSD number si Silva na papapangalan kay Angel Domingo. Hindi po pwede yun. Yes, actually, unfortunately, I cannot answer that dahil hindi po natin kasama yung ating register of deeds po. Yung nagsimula yung problema, nagkaroon ng dalawang title. Di po ba? So, I cannot answer that po. Re-recognize ko lang po yung pagdating na ating kagalang-galang na punong bayan na Jose Lito Galpon. Palakpakan po natin. Yun po yung isang katanungan ko nga eh. Sabi ko yung isang titulo, yung isang lupa, hindi pwedeng dalawa ang titulo kasi magbabangayan. Ayun, dapat sana kung sakali man ay ka nag-issue yung RD, kinumpis ka sana muna o pinawalang bisa yung mga ipinghawak natin. Hindi naman. Ibig sabihin, kung mawala si RD ito, hindi naman niya masagot, pero nireceive naman niya yung invitation, baka sakaling mamaya-maya dumating, para malaman natin kung ano yung sasagot niya doon sa katanungan natin. Yun lang po. Kaya nga po yun ang isang katanungan. Paano nangyari yun? May ipangalan lahat sa Domingo, marami. Pati irrigation canal, pinangalan. Pati roads, pinangalan, nakapangalan. Andito hawak namin. Hindi ko rin alam kung sino nagsabit sa opisina nito kasi nasa seminar ako sa Palawan. So ipinatsik ko dito kay aming kasama na mayroong mga issued EP na mayroong nakapangalan sa Domingo. So nagtataka kami, paano na-register yun? Ultimo, pag ang pangalan sa plano ay si Juan, hindi pwede ma-register kung ang ipapangalan mo doon ay si Pedro. Kung ano ang nasa plano, yun dapat ang pangalan. Kasi yun, may technical description tayo na hindi pwede baguhin yan. Dapat dito, itanong din sa ARDE, kasi lahat ng mga na-transfer, totoo lang, hindi dumaan sa DAR. Nag-direct sila sa Register of Deeds. Lahat ng transaksyon, walang dumaan sa DAR. Yun po yung malinaw na kasagutan nung ating Maro. At siguro sa problema natin, narinig naman na siguro ni Paro yung mga problema ng mga taga rito sa atin sa Barangay Caballero, Trial at Kulong na nakapaloob sa Hacienda Domingo. Bigyan natin ang opinion yung ating Paro. Palakpakan mo natin siya. I'm sorry, hindi ko ako nakikinig. Pasensya na ho. Magandang umaga po sa ating lahat. Ako po ay honored na umarap sa inyo
for so many times ay maraming pagkakataon po, buhat po nung dumating ako dito sa Nueva Ecija. Bagong araw po ako ng Nueva Ecija. Galing po ako sa Pampanga. But I think yung Triala issue ay isa sa mga kaso na hinahawakan namin. To this day, meron po kaming directive ng aming pamunuan ng Central Office to address directly yung issue po ninyo, mga magsasaka. Kaya po, in full force po tayo ngayon. Kasama ko po ang team namin, ang ating Maro, ang kanyang mga tauhan, ang ating pong chief ng ating Ayan, yung nagsasalita ngayon ay si documentation ang and bagong federation paro sa ng Nueva probinsya Ecija, si at ang ating Ma'am pong Eden Conyo. legal officer na humaharap po sa inyo for the longest time dito sa ating kaso. So, ang sinasabi lang po namin ni Attorney OJ na kaibigan ko personally, ay tignan natin yung issue ng nakabukas, yung ating pag-iisip. Alam po namin, we're very emotional on this because it's lupa. Intindihan po namin yun. That's why po humaharap kami sa inyo ngayon para po magkaroon tayo ng mga hindi naman siguro immediately ay expect ninyo magkakaroon tayo ng kalinawan, no po? But we will hear from you. For the longest time po, nakabukas po yung aming kagawaran, yung aming opisina dito sa Maro's office, natin sa Muñoz, and of course, ang opisina namin sa Kabanatuan, ang provincial office, tinatanggap namin po kayo doon sa inyong mga hinaing dito sa ating issue dito sa Triala. Humihingi lang po ako sa inyo ng maraming pangunawa. Rest assured po, ina-assure po namin kayo, kami po ay tatalima, kami po ay umaharap kung ano yung kailangan namin gawin ng aming kagawaran. Dahil po hindi lang naman kami dito sa probinsya, sa Maro's office, but at hanggang pong sa national office namin, ito po ay aming pinag-uusapan. So, kaya po, there is no way na hindi po tayo talaga hahanap ng solusyon dito sa ating mga issues and concerns. At nagagalak po ako, nakasama natin, of course, ang local government headed no less than by our mayor here at ang kanyang mga kasamahan sa konseho, sa local government na nagko-cooperate po, nag-uusap po tayo, nagtutulungan po tayo para ma-address po yung concern nyo. So, ano lang po sa inyo, gusto ko lang po kayong i-assure, dito po ang pamahalaan ng kagawaran ng reformang agraryo para pakinggan at kaagapay nyo po para ma-resolve natin. Ay, alam ko po, matagal na ang inyong mga hinaing. Ako po, mag-4 na taon pa lang dito sa Nueva Ecija. But from day one, umpisa pa lang po ng pag-upo ko, uusap na po kami ng provincial assessor, of course here, ni Attorney OJ, para po mabigyan ng malinawan tayo dito sa ating mga concerns dito sa Triala. Together, of course, ang pamunuan ng GIMBA, ng local government office po, unit po ng GIMBA. So, nandito po kami, so, para humarap sa inyo. Ang gusto ko lang pong i-assure sa inyo, di po tayo titigil hanggang hindi natin yan mabigyan ng linaw. Kami po, tumatayo po kami, buhay po yung mga EPs, titles na na-issue sa inyo. So, nandun po kami sa side na yon. But we're not closing our doors. Hindi po kami nagsasara ng pintuan. Ano ba ang mga pangyayari behind? So, tignan po natin siya. Sinasabi ko lang sa inyo, open mind po at mas maging malawak po yung pagharap natin dito. Nandito po kami. Hindi po namin kayo iiwan. Nakaharap po kami ngayon. Hindi lang ngayon humaharap kami even sa aming mga respective offices. We're confronting this issue. We're discussing this issue. Kaya lang po, ang pinag-uusapan natin ay usaping legal. Kaya po medyo
if I may say, gamitin ko yung term, di po ako magaling sa Tagalog, medyo masalimuot. Napakasalimuot po nung ating sitwasyon ngayon. May maraming usaping legal. That's why, at mga batas ang ating mga gagamitin dito. Kaya hihingi pa po ako sa inyo ng marami pang mga pang-uunawa sa amin, lalong-lalo na po sa kagawaran namin. But we assure you po na tayo po ay titindig kung ano ang sinasabi ng batas agraryo. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po, Paro. Alam po ninyo kasi sa totoo lang talaga, yung mga matatanda namin dito, halos hindi na po nakakatulog sa problemang ito. Yun yung iba kasi sinasabi nga, nababalita pa nga, na bubuldoso rito yung mga bahay. Eh sabi ko, hindi tayo papayag. Lalaban natin ang patayan niya kung kinakailangan patayan. Eh hindi ho kasi tayo kasi hindi ho po pwede yun. Binigay na sa atin ang gobyerno yan eh. At hindi pa naman mababago yung batas na yung kung 2027, hindi pa naman nasususukan. Kaya dyan tayo kakapit. At lalo na nga, binigyan tayo ng assurance ng ating paro, saka ng ating maro, na hindi na talaga tayo iiwan. Maraming salamat po roon. At yan po yung isa na sinasabi ko nga, na hindi tayo titigil sa ganito. Kaya ang inisip ko pinatawag na natin yung mga may kaugnayan na may makasasagot doon sa ating mga katanungan. At bilang sabi nga ni Paro, ito'y legal na usapin, baka pwede natin hingan ng opinyon yung ating abogado ng DAR, si Atty. Estrella. Palakpakan po natin. Hello po, magandang umaga po sa ating lahat. Kayo po ay nagdulog sa amin ng suliranin at bilang tagapaglingkod po ninyo ay narito po kami, kasama po yung ating mga kasamahan para upuan po, simulang upuan yung inyong inihaing suliranin sa aming opisina. So simula pa lang po ito at pagtulong-tulungan po natin. Hindi lang po namin magagawa ito nung kami lang po sa kagawaran. Kailangan po din namin yung tulong nyo para masolusyonan po yung inihain yung suliranin sa aming tanggapan. So yun lang po. Simula pa lang po ito at tinasa po namin ang tulong nyo rin po sa amin. Salamat po. Ito nga po. Gaya na sinabi ko kanina, ito ang patunay. Ito ang EP na issued. Registered siya ng 1988. Ito is 2002. Same lot, same PSD number, same area. Parehas na parehas. Paano na-register yan sa Register of Deeds? Yun ang tanong. Dapat andito ang Register of Deeds. Pero ang pumirma dito, hindi siya Atty. Africa eh. Ito ni Insangan. Kilala niyo naman sino si Insangan. O baka po may mga katanungan yung mga kasama natin. Para hindi tayo nagtatanungan dito. Kasi pagka tayo nagtanungan, hindi natin mahihintay yung tamang sagot. Kaya kung meron kayong katanungan, tanungin nyo na doon sa ating mga panauhin para nang sa ganon, makahanap tayo ng tamang kasagutan. Sino po gusto magtanong? Nay. Gusto ko lang kung malaman at makitanong. Ang umaga po sa inyong lahat. Gusto ko lang po malaman at maitanong para malaman din nung gaya na sa lupa namin, kami clean title na po, bayad na lahat. Tax na lang po yung binabayaran namin. At nagtanong po ako sa DAR ng Kabanatuan at Gimba. Ang pangalan ng aking ama ay wala na sa pangalan ng hacienda ng Pakito Domingo. Gusto ko pong malaman at yung kasiguruhan, kasi kami po wala nang problema, tax na lang. Ganyan yung nangyayari. Ano po ba yung magiging sagot para sa amin? Yung ng
Department of Agrarian Reform kung sino ang mayroong mga registered AP, kung saan kayo nakaposisyon, inyo po yan. Hindi kayo walang pwede magpapalis kundi korte. Hindi yung tatakutin lang kayo ng isang tao, bubuldusirin, court po ang makakapagpaalis sa inyo. Yan ang tatandaan nyo, court lang po. Walang kung sino man na sinong tao dyan. Ngayon, yung sinasabi mo kanina na bayad ka na sa land bank. So, ibig sabihin, wala ka ng problema dahil bayad ka na. Ang tanong ko doon, paano sinasabi mo wala ang pangalan ng tatay mo? Patay na po yung tatay ko na pangalan sa nanay ko. May tinanong ko po doon, dinala ko rin yung titulo namin. Tinignan po sa computer na yung lupa na sinasaktan sa titulo ng tatay ko, wala na sa hacienda na yun. Naka-out na po. Baka hindi, ipi ba yun? Ipi. Alipat mo na sa bakit kailangan ilipat nyo? I-AP title din po yan. Di gumastos pa kayo dito pagpalipat. Di ba? Oh. Eh yung AP is title po yun. Legitimate. Sino may sabi nito ang kailangan? Ganito po yan. Ang tanong ka, bakit kailangan ilipat nyo ang titulo? Na sa madalit salita, kaya kayo nagpalipat ng titulo dahil nagbenta kayo. Yun yun. So, which is bawal din po yan. Diba? Bawal magbenta ng lupa, lalo na yung mga na-IP. So, ibig sabihin, may ginawa ka rin. May ginawa kang mali doon kasi hindi pwede i-fragmentation kasi ito ang sinasabi mo. Kasi kaya ilitin nyo. Yun ang ginagawa. Wala. Wala, Mike. Line in. Asan yun? Siguro po sa ibang i-address na lang kung sino yung makakasagot. Para yung iba naman. Yung ibang mga katanungan po. Sino may katanungan pa? Ito po si Joselito Marquez. Kumari ko.
Magandang umaga po sa lahat. Magandang gala na mayon. Simple lang naman po ang katanungan ko at ito po para sa ating lahat. Ang ipinagtataka ko po, 40 taon na akong nakatira sa aking sulat. Hanggang ngayon wala pa akong EP o papel na katunayan natatanggap. Baka po kayo may ganun din kaso. Yung tayuan po natin ng bahay, nakasama yung pinamigay nila, wala pang papel yung aming kinatatayuan. Ngayon, yung pong lupa na namanan namin sa ano, napangalan ko na po yung pangalan ko. Nakabayad na po ako noong 1972 hanggang 95. Nung ako ay magbabayad sa munisipyo, sa assessor, lumalabas po doon, nailipat ko yung papel, yung titulo, yung IP ng lupa sa pangalan ko na hindi ako bayad ng IP na which na hindi pinapayagan ng ating gobyerno, ng ating bayan. Nung kung ako'y nagbabayad nung nakararaan, ang sinisiri ulit sa akin noong 1972 at noong 2023. Paano po ba natin malutas po yun? Ay kung titulo po ng aking lupa, may pangalan ko na po sa pangalan ko, biniyaran po po yung assessor dahil hindi ko pwede lupa. Yung pa po 95. Opo, biniyaran po po yung 72 hanggang sa papo. Opo. At hindi ko papayagan ng assessor na hindi kayo pa. Bayad din po kami sa land bank. Dahil po ang land bank po kasi naniningil ng bayad ng lupa. Umpisa 8,000 per hectare. Tatandaan niyo po yun. Umabot po ako doon sa 40,000 per hectare. Binayaran ko po lahat yun. Pati assessor, binayaran ko. Kaya nailipat yun sa pangalan ko. Ang problema po ngayon, yung pong assessor kay Mr. Bautista o nagbabayad ako, hinahanap na naman yung bayad ko noong 1970 ang present. Ang tanong, opo, inuhan na nga po ng RD. Lahat po ng 95 po. Familiar po yun, familiar. Hindi, basta po kasi ililipat sa inyo yung pangalan, yung titulo. Ligado po. Nang bayad kayo sa gobyerno, bayad kayo sa amilan. Ito po. Follow up po sa question ni Mr. Marquez. Alam po ninyo, Atty. Oji, bilang provincial assessor, dati po yan kasi, nung una, lumalabas po yung land tax ng Gimba sa mga barangay para singilin yung mga buwis o yung mga tax ng aming mga lupa. Marami man pong nakakabayad doon. Ngayon, pagka nagbayad ka uli ngayon, sisimulan ka uli singilin, 1973, up to now. Ay, ibig sabihin, kung pagkasakuan, yung binayad namin noon, wala na. Tagatin ko lang, pauna po sa lahat, ako po ay provincial assessor, wala po ako sa treasury. Ibang opisina po yun iba po yung provincial treasurer, nandun po nakapailalim yung land tax division na siyang naniningil ng inyong mga amelyan. Kami po sa assessor, ang trabaho lang po namin ay ideklara, i-assess yung inyong mga ari-arian. Pag naideklara po namin yan, si treasurer po yung naniningil sa inyo. Okay po? Lilinawin ko lang po yun. Yun pong nagbayad na tayo, experience ko rin po yan. Pansinin po ninyo, pag magbabayad po kayo sa munisipyo o sa Kapitolyo, hahanapin yung resibo ng last payment ninyo. Tama? Pag hindi nyo na ipakita yung resibo ng last payment ninyo, pagbabayarin kayo from 1973, tama? So pag ganun po, punta po kayo kung wala na yung resibo ninyo, kung wala na po yung resibo ninyo, punta po kayo dun sa munisipyo o sa Kapitolyo kung saan po kayo huling nagbayad. Kasi may record naman po sila doon. Humingi po kayo sa treasury, pakicheck sa record ninyo kailan ako huling nagbayad. So magbibigay po sila sa inyo ng certification para makita nyo, bayad ako hanggang 1995. So dapat, from 1995 to ngayon, 96 to ngayon lang, yung sisingilin mo sa akin. Pwede po yun. Either sa municipal treasurer or sa provincial treasurer po, makakakuha kayo ng record. Yan po ay, Kapitan, problema talaga because for the longest time ay hindi po naka-computerized ang ating treasury system. So hindi nila nakikita kaagad
yung mga nagbayad ng buwis, no? But I believe, ngayon po, meron pong project yung aking opisina. Actually, we started this with Gimba. A few years back po ay kinomputerize namin ang assessor at treasury. So, lucky for you po, kung siguro nagsimula ito ng 2021, pag nagbayad kayo, nasa computer na po yung payment ninyo. So, hindi nyo na kailangan, kung maiwalaman ninyo yung resibo ninyo po, nandun na yon, naka-record na. Hindi na kayo pagbabayaran from simula. Ganyan po. Ang Kapitolyo po ay na-computerize na rin namin ngayon. So, sumunod after Gimba, na-computerize ko na rin po yung sa Provincial Treasurer. Kaya computerize na sila, makikita na rin yung mga resibo. In the future po, hindi na natin kailangan na dala-dala yung resibo ng last payment natin. Pero sabi ko nga, there is a way. Kung alam nyo na bayad kayo sa property na to, hanap po kayo ng certification from the Treasurer's Office. Yes po. Hindi po ba pagbabayad namin sa bayan ng iba? Obligato pa rin pupunta kami sa inyo ng pera na pagbabayad? Hindi po. The same lang po yan. Ang RPT po is a provincial imposition. Ito po ay bayarin sa Kapitolyo. Pero, binigyan po natin ng authorization ng ating municipal assessors and municipal treasurers po na singilin para sa atin. Opo. Opo. Yan, opo. Nare-report po yan. Naka-link po kami. Hindi ko kasi namin kanina, baka ako nagtama din naman ng tinama na pagbabayad ko ikaw o kaya pupunta kami sa inyo. Ang sinasabi ko, hindi. Pwede po kasi kayo sa amin magbayad sa Kapitolyo. Pwede rin po dito sa munisipyo magbayad. Opo, kahit saan po dun sa dalawa kung ano po yung mas maluwag sa inyo, pwede pong magbayad. Yung sinasabi ko lang kanina, ikaw din yung sa records, di ba? Na from luma. Yung magre-request ng tax declaration ng magulang from luma. Ikaw din. Ay, si Kuya pala yun, sorry. Yun lang, sabi ko, baka pwede sa Kapitolyo kasi baka mas kumpleto po yung record namin doon. Pero parehas lang po ang Provincial Municipal Assessor na bayad, pati ang Treasurer po, Provincial Municipal, parehas lang po yan. Nare-report po yung mga payments. Okay na po? Wala na po. Okay ka natin. Okay. Ito po yun. Pag ito ay farmer beneficiaries, so qualified ka magkaroon ng isang residential lot. Either 1,000 qualified yun, isa. Pero hindi ka pwede magdalawang residential. Isa lang. Meron siyang titulo dyan, ang pangalan, Rosario Mendoza. Bago nagkaroon ng Rosario Mendoza, may Arturo Rodriguez, na chak-chak na yun. Lahat, purok 2, 3, 4. Pero bakit ang titulo, ang mapa ninyo po, yung residential, binuo 2 hektarya. Binalik, nakita ko sa Actually, nasa surveyor yan, nasa bagong time noon. Merong mga surveyor na pagdating sa residential, dapat kasi hindi lang ito ng residential. Kaya ang karamihan ng pinupulan, ang halimbawa itong barangay Caballero, lahat yung buo lang yan. So, that time noon ng bid under 2027, ang bayad sa mga surveyor is per lot. So kaya ginawa na rin nila pati mga residential. So napakaswerte ng mga nasa residential na nagkaroon ng financial ng approved subdivision plan. Nauna po yung mapa na nagsak-sak ng mga tao. Tapos pinamigay ko. After 2 years po, nagkaroon ng bagong mapa
mapa, hawak po ni Sir Ace na nakita ko. Parehong mga tao rin po ang bumima. Sila Ulanday. So yun, 2 years lang po. Hindi naman po kansilado yung mapa. Okay, ang tanong doon, parang may nagpasurvey. Inamend yung approved plan. So, ang tanong, sino yun? Sino po ang Ang nagpasurvey, yung sa amendment. yung po nga po. Oo. Sila po, kasi makikita niyo po sa mapa ni Sir Ace, Upa. nakalagay po, residential. Tapos nakita po kami yung dalawang titulo sa RD. Dalawang titulo po, tinituluhan po yan. Nakatitulo po yan. Dalawang titulo, 4.9 hectares at saka 6.2. Pwede mangyari yung may station keeping nga, may issue pa rin. Diba? Hindi tayo magtataka sa action. Kasi ang may issue keeping nga, natitulong pa nila. Ang gusto ko lang po marinig sa yung sinasabi nga po ng batas na dapat talaga may residential kami. Paano naman po yung mga farm workers lang? Paano po yung wala nang okay? Ma'am, ganito po yan. Yung lahat ng non-8 days na nakaposisyon dito sa pag-aaring ng Domingo, sila ay mag-direct payment doon sa Domingo. Hindi covered ng agrarian reform ang lahat ng residential. Mayroon lang kami mapo-cover yung qualified beneficiaries. Ano po? Yung qualified beneficiaries po, ibig po sabihin na qualified siya noon. Na-issuehan siya ng AP. Posible po bang, kanwari po, may sample po kami, si Kuya Mario Concepcion. Ito po, magandang sample sa amin. Meron po siyang bukid. Pero yung bahay niya, hindi na pangalan sa kanya kasi wala siya yung oras na yon nung nagmamapahan. Nasa superior yun. Ngayon, pag-file siya ng petition, Pwede po yun. o na-consider na residential na niya, dahil siya isa sa partner beneficiary sa mga talaga. Saan po siya magsisimula? Sa bar. Okay, sa ano, mapupunta kami sa Liga. Pwede po yun. Munisipyo po? Sa bar po siguro. Petition na yun. Kami ang mag-i-stick sa ground, Sige, okay. kami ang mag-iimbestiga, hindi ko lang mag-iimbestiga. Okay, perma. Diretso namin kay Paro. Kasi katulad po dito sa Caballero, meron po sa mapa nila, kalahating hektarya dun sa gawin ni Filemon, Feliciano Puno. Puro residential lang po yun. Pero nasa mapa po, nakapangalan pa kayo dito. Ayaw na. Nasa yero. Ma'am, okay lang yun. Talagang, pag residential, na pangalan pa rin kayo Domingo, kay Domingo pa rin talaga yan. Kahit po may mga ito na para sa... Yung may mga EP, hindi. Akala ko walang EP. Hindi, may mga EP sa inyo yun. Siguro bago tayo magpatuloy, pag ano natin mga si Mayor, si Anderson. Bakit? Bigyan po natin ang pagkakataon. Yung ating minamahal at putihing Mayor Auxilito Galapon, kung ano naman po yung ibigay ng advice o suporta sa problema nating mga magsaka at naninirahan dito sa San Domingo. Palakpakan po natin. Salamat sa Kapitan Nito Garcia sa mga bisita natin narito, yung ating Paro, Maro, sa Atty. OJ, yung ating abogado. Actually, gulat ako, may meeting pala na ito, tinawagan na ako ni Kuya Marino. Hindi ko alam na merong talakayan tungkol sa lupang inyong sinasaka at sa lupang inyong kinatinirhan. Ano po? Basta ako naniniwala sa sinabi ni Maro kanina, paghawak nyo ang EP, pag nakapangalan sa inyong EP, walang pwedeng gumawa sa inyo, inyo yan. At may maagaw sa inyong mga EP, at may maagaw sa inyong mga tirahan, kasama nyo ako magipaglaban para po sa makapangalan ninyo. Apo. Kasi yung karapatan ninyo na magsasaka, karapatan ninyo sa lupang kinatitiligan ninyo, karapatan ninyo sa lupang inyong binubungkal, ipaglalaban natin yan. Kasama nyo ako, kapwa nyo ako magsasaka. Kung ano man po ang unang akbangin na gagawin ninyo, kung kailangan nyo po ng abogado, kailangan nyo ng pinansyal, kailangan nyo ng tulong ng iyong lingkod, tutulong po ako sa inyo sa abot ng aking makakaya. Kagaya ng sinabi kanina, na
dati na bakit na pangalan, may pangalan na siya sa kanyang titulo, na pangalan pa ulit kay Domingo, mukhang may nagkasabwatan. Diba? Kailangan hanapin natin kung sino yung gumawa ng kasabwatan niyan nang sa mabigyan ng justisya yung nararanasan natin ngayon. Yung nararanasan ninyo ngayon, bigyan natin ng justisya. Sino-sino ba ang nagsabwatang mga individual na yan? Diba? Kung kailangan natin hanapin yan, kailangan natin ng legal na action yan, kasama ko sa inyo, tutulong ako sa inyo bilang inyong lingkod, bilang kasama ninyong magsasaka. Asahan niyo po ang aking puso, sapat na paglingkod sa inyo, ibibigay ko sa inyo ang labang yan, kasamahan ko kayo. Kasi po lahat, magandang tanghali po at sama-sama tayo, kasamahan po kayo sa anumang labang ilalaban ninyo, akampigaw ko. Magandang tanghali po ulit. Maraming salamat sa tinuran mong suporta. Kagalang-galang punong bayan, ang bayan ng Gimba. At sabi nga po, itong paghahanap natin, marami po tayong matututunan. Yung tinuran po ng ating provincial assessor, ngayon po, alam na natin yung gagawin natin. Kapag tayo nagpakumpyot ng amilyar sa munisipyo, kinakailangan humanap muna tayo nung kailan tayo huli ng bayan. Para nang sa ganon, hindi na kukumpyot ng mula 1973 hanggang sa ngayon. Masyadong malaki po yung binabayaran, nagkakatubli-tubli. Ngayon, doon sa tinuran niya na kinakailangan hanapin natin yung katibayan kung kailan tayo huli ng bayan para doon lang magsimula yung babayaran natin hanggang sa ngayon. Kasi maraming nga pupunta sa akin, sabi niya, kinumpyot daw sila mula 1973, dati daw sila nagbabayad. Ngayon, ito na po yung kasagutan. Provincial assessor na po mismo yung may sabi na kinakailangan umanap tayo ng ebidensya na tayo nakabayad hanggang sa taon na binayaran natin. Para nang sa ganon, mabawas po doon sa mga bayan natin. Yun po yung isa. Isa yan sa kagandahan. Pangalawa, ang kagandahan, dahil po natin yung suporta ng ating provincial ng ating baro, na tatawa ng dan. Andiyan din si Atty. Estrella, nakasuporta po sa ating problema. Kaya yung po matatanda na halos hindi na nakakatulong, matulong na po kayo. At sabi ko nga, yung sinabi ng ating mayor, kasama na sa laban, lalaban natin ito patayan. Kasama natin yung ating mayor. Kasama natin yung ating dan. At siyempre, dyan din yung ating kabarangay dati, si Atty. Oji. Susuportahan tayo niyan. O meron pa bang katanungan sa harap ng pagliliwanag? Samantalahin na po ninyo ito. Kasi pagka kayo tayo nagkahiwa-hiwalay na, magtatanungan tayo, hindi tama sagot yung makakukuha natin o sa katanungan natin. Habang nandito sila, tanongin na po ninyo yung buwang pagkabag sa inyong isipan. Para lang sa ganon, magkaroon ng tamang kasagutan. Meron po ba gusto magtanong ba? Sige po. Magandang umaga po. According po doon sa pinaliwanag po ng Tony Onde na dalawang bayan, paano po kami nakakasiguro na, kasi nung last po nagpunta ako sa asensor, na kumuha na nagpa-compute po ako, ang sabi po sa ating bantang sa akin po yung association, hindi ko naman nakakasiguro. Kasi pero hindi na po ako binigyan ako para makapunta. Kasi bayan ko naman. Ano po nangyari? Oh? Wait lang. Hindi mo ako nakakatawa ng bayan ko. Sa treasury po, kanina nilinaw ko natin ha, ang bayaran po ay sa treasury, sa assessor na kami po nagdedeklara lang. Inutusan lang kami ng treasurer. Computin mo nga ito para makabayad siya. Kami lang po yung tagagawa ng computation, ha?
ano po? Una sa lahat, may tax declaration ka ba, ate? Nalipat kay Domingo. Ganito po na rin natin, ha? Yung IP mo, dalhin mo po kay Kuya Tony na Asuncion. IP ka. Dalhin mo po sa kanya para magawan ka po niya ng sarili mong tax declaration. Nagbabayad ka ba dati ng buwis? Yung sa lupa na yon? Hanggang kailan po? Opo, pero sabihin mo sa kanya na may mga previous bayad ka po. Para pagka binigyan ka niya ng tax declaration na bago sa pangalan mo, dun sa EP na yon, magbabayad ka mula dun sa huling bayad mo up to 2024 po. Okay po? Yan, yun na lang po. Anyway, ito po ay alam naman ni Sir Tony itong ating nangyayari ganito. Kaya meron po akong instructions doon sa gagawin para sa mga EP po na pupunta sa inyo. Para hindi na sa Kapitolyo. Yung mga una kasi inayos ko po sa Triala ay sa Kapitolyo ko pa inayos. So ngayon dito na lang para hindi na po kayo mahirapan. Yes, ate. Sir Tony, last week lang. Kasi meron ako, yung manggahan namin, binabayaran ko ang tinted. Kaso lang, nung nag-usap kami ni Kapitan, ditong January, kasi mag-fiesta kami, ang sabi niya may pondo yung fiesta, para lang may konting background. At lumaki nga yung pondo ng barangay, gawa nang nagbayad daw yung Shelda ng 2 million. Okay, sa barangay namin. Dito, 800,000 na tax, sa amin 2 million. Sa Makapagbilag, 100,000. So, matotal, naglabas ang Domingo ng 2.9 million. Nag-request kami na Kuya Endong, di ba? Ano ang mga lote na binayaran? Hindi ka ba? Hindi po. Hindi lahat. Hindi lahat. Opo. So, dalawa po kami listahan. Isa na nga po yung magdahan. Ay, no. Nagpunod ako, nagbayad siya ng 111,000. Nagbabayad po ako. Magkaiba kayo ng tax declaration, ate. Ganito ay in-explain ko kay tatay kanina. Yung pagbabayad po ng Amerial, ang binabayaran ninyo, yung tax declaration ninyo. Okay po? Kaya sabi ko kanina, dahil dalawa ang title nito, kung parehas kayo magpresenta sa akin ng title na talagang valid, lumalabas, di ba? May titulo kayo pareho, pinadeklara nyo pareho kayong magkakaroon ng tax declaration. Although, sa baba po, naglalagay kami na itong lupa na ito ay nakadeklara din sa tax declaration number ganito, sa pangalan ni ganito. Kasi hindi po kami ang authority na magdedetermine kung sino sa inyong dalawa ang tama at sino sa inyo ang mali, di ba? Kailangan nyo po, lagi nang, gaya na lagi ko po sinasabi, before pa, itong usapin na to matatapos lang kung tayo pupunta sa korte para ma-quiet itong mga titulo na ito. Okay po? Kailangan po mayroong pumunta ng korte at magpakansela ng isang titulo. Will it be Domingo? Will it be the farmers? Diba? Ayan sa atin. Kami din po namin yung mga iti namin. Pupunta kami sa korte, pero ila-attorney doon natin. Yes, actually, I have a proposal kay Paro kanina. Siguro, announce na rin ka. Nung ako po ay presidente ng IBP, ng Integrated Bar of the Philippines, ito po yung samahan ng mga lawyers sa Nueva Ecija. Ako po ay nakipag-partner sa DAR. Existing pa naman siguro yung ating partnership, Paro. Meron po kaming partnership with DAR, yung abogado para sa magsasakang Pilipino. Novo Ecija actually yung sa atin yung localized version po. Abogado para sa magsasakang Novo Ecija. I am suggesting po para mas maging malakas yung inyong kaso na gamitin yung partnership ng DARAB and the IBP para hindi DARAB dahil korte nila talaga ito. DARAB Legal. Attorney, and ang ating kaibigan si Attorney Alden Soriano na tinali ko naman siya nagawa. And ang Integrated Bar of the Philippines Legal Aid po para wala po kayong babayaran sa abogado po. Libre po ito sa admission ng DAR at ng IBP po. Para at least kasama niya na yung DAR na Pag-pick nito kami, isa-isa kami, o pwedeng sa buo. I think it's a class action, parang. Ay, hirapan sila mag-individual kasi parang tatlong barangay po po. Discuss muna sa legal group namin. Then we will
communicate with you po? Siguro hindi po tayo ng point person na lang na ma-invite natin na baka merong, pero hindi na sila lahat. Yung, Yeah, they have their association. Okay. Sige po, yun na lang po. Para po ano natin, na maumpisahan na natin. Yun pong mga dinidiscuss natin before, gaya nung like sinasabi ko, yung mga pagpapaalis sa inyo, again, definitely, wala pong pwedeng magpaalis unless merong court order talaga. May proseso yan. Kahit yung mga squatter lang talaga, walang titulo, walang ganito, alam nyo yan, hindi sila pwedeng puntahan o kung sino man at paalisin dun sa mga lupa nila. May proseso para dyan, dadaan ko yan sa korte, mag-hearing, magkakaroon ng mga writ of demolition, etc. bago kayo paalisin. Korte lang ang pwedeng mag-order. Kahit sa squatter, paano pa kayo may mga hawak na EP? Di ba ba? Pangalawa, kung issue ninyo with the assessor yung pagbabayad ng uwis na natanggal yung tax declaration nyo, at I think na-address na natin yan, no? Ang sabi ko nga, punta lang po kayo sa assessor's office, dalhin ninyo yung inyong mga EP, at i-declare po natin sa mga pangalan ninyo yung inyong mga arian. Okay? Ngayon, kahit magawa natin yan, andyan pa rin yung problema nyo dahil yung titulo ni Domingo ay existing. Matatanggal lang yon kung tayo pupunta sa korte para paalis yung title na yan. Doon po nagsimula yung problema nating lahat. Na-issuehan ng title sa Domingo kahit na kayo ay may mga EP na. So yun po siguro yung targeted na lang natin na solusyon. Okay? Punta na tayo ng kayo ng korte para once and for all matapos po yung problema. Masagot lahat ng inyong mga katanungan. Kasi korte lang po ang makaka-decide kung sino po sa inyong dalawa yung nararapat dun sa lupa na yun, kung sino yung may tamang titulo sa inyong dalawa. Okay po? So yun, doon naman po sa parte na yun, nag-offer na po kami, ang DARAG at ang IBP, na tulungan po kayo para hindi na kayo gumastos ng malaki sa pagkakaso na. Yun po, maraming salamat. Maraming salamat, Tony Oji. May katanungan po si Mr. Redento Martinita. Magandang umaga po sa lahat. Ang katanungan po ito ay sa dato. Kami yung nag-represent ng mga lote na hindi natin may nagtulungo. Sobra-sobra sa retention. Hindi po ba 7 hectare per maiwan doon sa mga care niya? O 5. Doon ho sa isang titulo na may 50 hektarya, 15 lang yung na-cover doon. 48 yun, ginawa niyang OC, siyang nakatitulo po sa kanya. Now, meron po kami mga petition for coverage. Ano na po ang mangyayari doon sa aming petition? Yung petition po, sir, galing na sa amin, nasa legal na po ngayon. Petition nila, yung petition for coverage. Actually, sa nakikita namin, hindi lang 55 million. Ang may mga EP, huwag kayong mag-alala, dahil kayo inyo yan. Not unless lang may violation kayo ginawa, kaya kayo makakasuhan. Kung dubli-dubli ang title, dapat sa kaso sama natin ang Minister of Bridge. Kasi sila pasinuhin dyan. Sila ang ano dyan eh. Kasi sila nag-resto. Ang tanong ko, paano ma-resto ang isang lote, isang plano, ang pangalan sa plano ay iba. Ay, ang ginamit ng Angel Domingo ay plano ng dami. Plano ng dami. Yung lot number na yung may assign na plano ng beneficiaries na yun. Paano may register ng register of deeds? Anong natin, may representative dito ang Domingo, dahil sila nagpatituloy niya, anong natin sa kanila? Yung pong representative ng Domingo, pwede pong pakisagot yung tanong ni Maro na kung paano na patituluhan ng Domingo uli yung nakapangalan sa mga tao. First of unang-una po, magandang umaga at saka ako po pala si Maria Joana Gasilo. Nagre-represent po kami sa heirs ni Mr. Angel Domingo. So, lahat na po ba yun? Kung paano ng title? Kasi po, di ba po, yung
titles po ni Angel Domingo existing. And then, siya po ay na-cover ng DAR, Loa. So, dapat po, the existing po, for example, ito yung title, existing po ito. Tapos, in-award siya. So, ito po awarded title, awarded lots. Manggagaling na po kila. Did you surrender yung owner's company Yun nga po. sa DAR? So, parang, syempre, it's a legal. When they put the land under coverage, sinurrender ba ni Angel Domingo yung owner's company sa kanila? Yun nga po yun din po actually, ang inaalam namin. Kasi kami nga po ay heirs na. Opo. So, ang inaalam po namin kung bakit these are covered way 1973. And then, for the longest time, we were expecting a notice from Land Bank regarding payment, and pero, kaya to the surprise of the heirs, nung sinisettle po nila ang kanilang, syempre, nung nawala na po si Mr. Angel, kailangan po isettle ng heirs ang kanilang estate. So, doon kaya, yun po, so parang natin po maklarify, yun po yung dahilan, kaya po ang heirs ni Angel Domingo ay nagbayad ng tax. Kasi isa po yung requirement sa pagsasettle ng heirs ng estate, ng extrajudicial. So, wag na po tayong mga farmers, hindi po binayaran yung taxes para po bawiin ang lupa sa inyo. Binayaran po yun para po i-settle ang taxes sa BIR, yung taxes sa... Kasi yung titles po ay nasa pangalan ba nila. So, ang ibig po sabihin, hindi po nila sinettle yung taxes just to para bawiin ang lupa sa inyo. So, yun po yung nililinaw po namin na point na po para po hindi na kayo magkaagam-agam. Then, sa second point po na pero syempre po, dahil nai-award nga po sa inyo itong na-cover ng CARP, yung lots nila. Syempre po, di ba, meron po tayong compensation na nakapat din po doon. So, yun po yung inaalam din namin kung paano and saan din yung kakausapin para mabayaran din naman po sila. And when they're paid, when they get their compensation para sa mga lupa na kinuha sa kanila ng gobyerno, din yung title can be issued by DAR to them. Kasi pag-ibig na sila. Yun nga po, kaya yun po yung question namin, nag-ipin na sila, bakit po, wala pa rin po silang nag-receive na bayan since 1970. Ma'am, ano ko lang, sinong heirs? Angel Domingo. So, yung binanin, yung hawak niyo pa rin. Angel ay binanin. Wala kayong na Angel Domingo ay binanin Domingo. So, Angel Domingo lang ang involved dito. Kasi, para maliwanagan ng mga tao, sana ipakita mo sa kanila yung sino nag-issue ng special power of attorney. Kasi ang pagkakaalam ko yan, dalawa lang ang anak niyan. Si Francisco at si Macario. Yun sabi namin. Kaya ililiwanag ko rin. Kasi si Ma'am Bia, nung mag-tweet kami 10 years ago, is makandang mahina na. Oh, yun nga, isa yun. Kaya sino ang nag-issue ng spirit? O, kasi ang isang anak, alam ko kung asan din yan. Ang isang anak, medyo agilid din yan. Kaya, patay na yun. Dahil medyo inaano sa taksyon. Kaya, i-check natin sino nag-issue sa inyo ng spirit para alam ng mga tao. Hindi nadagdag ang pamilya ng Domingo na mali pala. Pangalawa, yung sinasabi mo hindi nakakaklin, marami na naklin ang Domingo. At actually may hawak kami dito, may mga request sila sa Land Bank. May mga nasilika sila. Kaya yung sinasabi na wala pa sila sila. Pangalawa, yung tanong na hindi nakakansel ang title pa ng Domingo na na-cover. Actually, talagang hindi pwede makansel yun kasi mayroon mga naiwan ang kalsada, ang irrigation. So, pwede yung mangyari, semi-cancel ka yun. Partially cancel. So, partially cancel talaga yun. Kaya hindi
hindi mawawala yun. Pagdating naman doon sa coverage, alam niyo naman ng time na yun, mga makapangyarihan ang mga hasiliro. Diba? Kaya nagkaroon tayo ng martial law. O nung nag-martial law, dineklara naman po yung PDT decision. Walang nagawa sila. Kundi sa ayaw sa gusto, itinover under PDT decision. So, yung mga landowner na mga malalaki, tuwangko, hindi yan nagsipag-surrender. Ngayon, ang ginawa ng DAG, may direct yung DAG, sa ayaw sa gusto nila, basta nakot yun, nakakuha kami ng title sa register of deeds. Tuloy yan, kahit wala yung sinasabi ng policy. Yun po yun ang pangyayari. Sino nag-issue ng SPA? Yung po katanungan, makisagot lang po. Yung, sino po nagbigay ng SPA sa inyo? Makisagot lang po. Ang Domingo, meron kami dala na SPA dyan. Pagdala ko sir. So, sir, kami po ay, sabi ko ako sa inyo, we're on the process. Kakasimula lang din po namin actually na ayusin ito at tingnan natin kung paano. So, hindi naman po kami nandito para... So, ang main agenda po is to cooperate agencies din po kung paano maayos din po ito and may bigay, yung dapat ibigay sa kanila. Ano po? Wala po. Mukha po ba kami nakakatakot? Hindi po. Kami po ay nandito to fix the problem. Para po ayusin. Wala po. Para po ayusin kung ano yung mga ito kasi for the mutual benefit of the air and the consumer. And kaya we were here ilang beses na po kami nakalala. So, try to have that. Marami na, nagkakaroon na dito. Opo. Yun po yung kasi nagpapapalit-palit eh. Ngayon, andun may pangalan naman po yung nung napunta na rito, nakapirma sila sa langko. Andun yung pangalan nila. Opo. Kasi yung siguro sinasabi nyo na hindi po sila nakakakuha ng bayad, dapat siguro yung langpak ang kausapin ninyo, hindi yung mga magka-partners. Kasi gobyerno Gobyerno yung nagkuhan dito eh. Sige po. Ala kasi si Arte dito. Gusto ko sana susugan yung paro kanina na ang tatanungin ko sana kung pwede ba na yung isang lote mag-issue sila ng 2 titulo. Tatanong natin niya kung si Arte. Tanungin niya natin yung 2 abogado na nandito. Harap natin si Atty. Estrella at si Atty. Oji. Alam ba kanya natin? Kasi dito talaga makakakuha tayo ng tamang sagot. Kung tama ba na mag-issue ng 2 titulo sa isang lote, yung Arte. Pakisagot nga po, 2 abogado kaharap natin. Unahin na natin Atty. Oji. Talaga? Ako talaga? Lahat naman po nangyayari posible, di ba? Hindi natin alam yun. Anyway, lahat naman nangyayari po. So, we do not know kung what exactly happened in this case. Pero tama po ba? Tama ba? Tama ba? Yun. Dapat, ang isang lupa, isang titulo lang yan. Di ba? I want to share my ito po ay hindi ko naman ito kumpirmado or whatever. Pero dahil sa tagal na rin ng usapin na ito na from the start po ay nasama naman na rin talaga ako at marami na ako nakausap sa inyo. At in fact, yung mga unang representatives po ni Domingo ay nakausap ko din. Regarding this. Ito po ang aking take, no? Umpisahan natin. Dun sa time na kinuha ng DAR yung lupa ni Angel Domingo para ipamigay sa farmers. Okay po? Ito ay mga taong 1970s. Tama ba? 1970s po. Kinuha ni DAR ang lupa ni Angel Domingo para ipamigay o distribute sa mga farmers. Ang titulo po natin, bawat isang titulo nyo po, 2
kopya yan. Okay po? Meron po tayong tinatawag na owner's copy, meron tayong tinatawag na kopya para sa Register of Deeds. Yung kopya nyo, may kakambal yan. Nandun sa RD. Kapag isasanla mo ang titulo mo, ibebenta mo, merong naghahabol sa titulo mo, pwede silang pumunta sa RD, tatatakan nila yung kopya ni RD ng title mo para malalaman doon kung ano yung nangyayari sa title na yan. Ito ay nakasanla, ito ay nakabenta, ito ay hinahabol ng mga tagapagmana. The same thing, nung kinuha ni Dar, itong lupa na ito para ipamigay sa farmers, dapat tinatakan ng Dar yung title ni Angel Domingo sa RD na itong lupa na ito ay under ng land reform. May tatak tayo, ma'am. As far as, do you know whether Maro, do you know kung nung time na nakapagpa-annotate ba kayo sa title? Kasi sinasabi mo kanina na hindi nag-surrender si Angel Domingo nung kanyang owner's copy. Dapat po kasi, kapag sinabi sa'yo ng gobyerno, yung lupa ko ipapasok sa land reform, bigay mo sa akin titulo mo kasi pamimigay ko yan sa mga tao. Babayaran ka ng gobyerno. So, ang sinasabi ni Maro kanina, hindi nag-surrender ng owner's copy si Angel Domingo. Ang question ko ngayon with Dar, itinatak ba ninyo sa kopya ng titulo ni Angel Domingo sa RD na itong lupang ito ay pinapasok nyo sa land reform? Kasi this will guide us po paano nagkaroon ng title ulit yung mga heirs ni Angel Domingo. Po ba? Kasi kung may tatak yan, may liability talaga si RD. Paano mo panilipat? Nakatatak na pala doon na naka-land reform tong lupa na ito. Di ba? Pero si RD na to, may asagin yung mga Yes, ganito nga po. So, ganito. Ang question ni land reform, so kayo ay nabigyan ng mga EP. Tapos, si Domingo po, para magkatitulo, kailangan hawak niya yung owner's copy niya at existing yung titulo kay RD. Pag isa doon nawawala, hindi po maililipat sa heirs ni Domingo yung title. Kaya importante nga yung... Yes, ma'am. Yung pong issue ng notice of coverage only applies under part. The land was subjected to PD 27. Ang process po ng PD 27 is the notification to the landowner. So, hindi po nag-a-apply yung annotation na yung sa CART. Sa PD 27 natin. So, kung yung hinahanap natin, hindi po natin siya makikita kasi na-cover siya under PD 27, yung unang batas ng agraryo. So, given na ganun pala, under PD 27, when was RD first notified po na itong lupa na ito ay ipinapamigay natin sa mga farmers? Hindi po ba? Kasi, kung lumalabas, yung owner's copy nasa heirs pa na kay Domingo pa, tapos si RD, wala naman siyang alam na ito ay nilaland reform, pinapamigay natin sa farmers, malinis talaga. As far as RD is concerned, malinis itong property na ito. Based dito sa data namin, meron mga 1973. So, ibig sabihin, alam ng RD. Alam ni RD. Ayan o. We have, a copy po. Okay lang po. So, okay po. Meron po dito silang record na yung kopya ni RD ay may mga nakatatak na ito ay may mga EP na inilalabas para sa inyo. So, at least alam na natin ngayon na yung kopya ng titulo ni Angel Domingo sa RD ay nakalagay doon na ito ay ipinamimigay sa mga farmer beneficiaries. Okay po? So ngayon ang question natin, bakit sa kabila nun ay nailipat pa rin ni Angel Domingo yung titulo sa mga anak niya? Ito po I think meron, tama po ba? Na meron, no, naka-transfer po from Angel Domingo to yung dalawa na?
Angel Domingo and dalawa sila. Ano isa? Redhead and Domingo, di ba? Sino ba yung original? Okay, so hindi siya na-transfer. Pero, nasa-divide ninyo. No. No. Dad? Okay, sorry, ganito ako. Ngayon po, ang number natin ng 2027 ay isang titulo na malaki. Tama ba? Ilang title? Oo nga. Ang sinasabi ko lang, itong 649 hectares ay ilang titles sa lahat ko? Marami, pero siya yung mother title. Pero yan yung sinabdivide natin at hinati-hati-hati para sa mga farmers, hindi po ba? Oo, ito yung plano ng mga titulo. Bawat isang title, ito, hahatiin natin ng maliliit para sa mga farmers. Ang pinagtataka ko, sir, bakit yung subdivision plan nito ay the same sa subdivision plan na ginamit doon sa bagong titles ng Federal. Nagtataka kasi ako, ate, kung hindi nalipat from Angel Domingo pa rin, from malaking title, nilipat siya ng hati-hati-hati na Angel Domingo pa rin. Ito ba? Tama po? Ang ganito po yan. Na-cover natin yung lupa natin. So, nung ma-cover yun, bigyan natin siya ng notice na ito ay lupa ito, ito-cover. Sinabdik yan for subdivision survey. So, once na sinabdivision yun, kung sino doon ang mga farmers na inabutan doon sa bukid, sa residential, sila ang mga naipangalan. So, nung nasolve nila, na-approve, doon pa lang nag-umpisa ang titling. Kasi hindi ka lang pwede magtitulo na walang approve survey plan. Kasi ang dito magkukwento kung ano ang sukat ng lupa mo at ano ang design ng lupa mo. So, yun yung sabi mo. Ako rin, nagtataka. Paano na ito, approve survey plan ng debt? Iba dito ang pangalan. Pero na issue, ang Domingo pa rin. Pero ang ginamit ng debt sa plano, na kung saan ang nakapangalan, ang tulad dito, ang PhD number is 0.024.051. Na ipangalan kay Angel Domingo, parehas siya Lactur, parehas ang area, pero na-issue ng Felix Silva. Ano? Ibig sabihin, yung Angel Domingo, ang ginamit niyang plano ng daan. Parang plano ng daan ang ginamit nila. Kaya, pasensya na sa inyo, kasi hindi na naman pala sila, iba na naman pala sila na andito ngayon. Kasi ang nagkagulo tayo, yung Emily na yun, yung ang nagkagulo dito. Yan na nag-start, yung Emily na yun. Ilang beses ako inibita niya, hindi ako pumayag sumama sa kanya. Kasama natin si ganito, kasama naman, para ito marong, para tayo. Yun. Pero hindi ako sumama sa kanya. Malay ko, ibang ako dyan sa malaking bahay. Ganun po ang yan. Hindi yung sinasabi na hindi nakasin ang title ng Domingo. Kasi mayroong mga area na hindi na-cover namin. So, kaya partially kasubuhan. Pag sinabi kasi local yung area, halimbawa pag-kita sa local na-cover, tayo makakasin. Pero ang natin dito kami na-cover. Kasi tayo na, merong 55 hectares dito, na-cover lang is 3 hectares. Asan yung 50% area? Sino ang nagsasakan doon? Sigurado yun, wala nang bakante dito 50 hectares. Dito sa report na nagkakbago. Baka gusto magbigay ng panandalita rin o opinion yung isang kasama nila. Sandali ka muna. Magustuhan ko sinabi ng mga kanina eh. Ma'am, nagustuhan ko sinabi kanina eh. Pero kung pwede bang nakilala mo na kayo ng gusto kung sino sila,
kung sino po kayo, para makilala. Kasi kita, di ba? Gusto ko lang, mag-express kayo sa pamilya. Po. And then, nagustuhan ko yung sinabi mo kanina, kaya kayo nandito, dahil gusto nyo rin maayos ang lupa, tama ba? At gusto nyo ibigay din sa mga magsasaka yung para sa kanila. Tama ko ba? Tama, yun ang sinabi mo kanina. Kaya kayo nandito gusto nyo makipag-cooperate para ibigay sa magsasaka yung para sa kanila. Medyo napaalam na dahil maraming mga tanong-tanong, maraming question. Ang sumatutan kasi kaya nalipat lang yan, may sindikato, may nagkutsubahan, di ba? Kung wala yung nagkutsubahan na yan, wala saan tayong problema. Pero eto ngayon, gusto ko yung sinabi mo kanina, na nagpunta ka rito para iayos ang lupa at nagpunta ka rito para ibigay sa magsasaka yung para sa kanila. Di ba? Kaya gusto ko malaman ngayon, sino po ba kayo, yung pagkatao ninyo, nagasaan po ba kayo, ano po ba kayo ng pamilya dito? Kami po, again, ako po si Maria Joana Marjo Gasilo po. Si Sir Otelo Aguiles po, you can call him Ote. And si Miss Bernadette Balbuena po yung nasa likod. So kami pong tatlo ay we were working together po with the heir of Mr. Angel Domingo, yung anak po niya. Actually this year, Miss Ala po, Ala. Maria Ala. Opo. Buhay po siya na mabuting kalusugan ko. So, kami po ay, hindi po, bali kami po ay land consultants. So, we consult, nagtumutulong din po kami sa marami po kaming mga client na may problema din sa lupa. So, yun po yung main na ginagawa namin. So, we have people resolve yung mga land problems nila. So, a while back, we were approached po by Miss Ala too. We were, sinabi niya, we have all this, and hindi namin alam kung anong gagawin dito. So, yun din po yung ginagawa namin, kaya kami nagkakonduct ng research, para din po maayos, matulungan sila maayos. Kung ano po yung, kasi siya din po, syempre, mag-isa lang siya, hindi niya alam what to do with all of this. So yun po, nasabi ko po ba kung sino kami? Alam, meron po kami pinakita kanina dito, isa pong dokumento, it certifies na kami po ay in-authorize ni Ms. Ala Domingo to represent her interest, represent yung, i-represent yung kanyang mga interest or to makinig para sa kanya. And then dito po napag-usapan natin yung mga grievances ninyo, yung mga issues dito, i-relate din po namin dito sa kanya. So, parang we will report din po sa kanya. Lawyers po kayo? Lawyers? Hindi po kami abogado. Okay. We are representing her. Pero, you can, kung ano man po yung gusto niyo parating sa kanya, in the way, we will be the channels for that later. Ay, nakailang balik na po. Opo. Kasi ano po, we were asking or inquiring po, nung doon sabi niya, meron ba kayong listahan? So we just printed po ano yung listahan namin. We're trying to patch din you for a while now. Opo, nakailang balik na kami sa Muñoz. Ayun po. Ayun, sige. Kasi punta kayo ng Danibang, tapos wala kayo ng mga kaburado. Tama ba? Wala kayo ng mga kaburado. Wala kayo ng mga kaburado kasi pag pumunta kami doon, ang sasabihin lang nila, ay, ang Danibang, ay, undocumented po. Pumunta po kayo ng DA. Ibig sabihin, hindi ko sabihin, kasi tinapasyon na ngayon, kaya nyo kami pinuntahan para singilin. Kasi, ay, yes, okay. Hindi po yun. Paglilinaw po ulit, hindi po kami pumunta para maningil po sa inyo. Ano po? So, ano pinaka-main purpose na? Nililinaw na. Si Munyungan, dutagdagan? Okay na ba? Meron pa po bang buwan? Siguro, yun yung sinasabi ni Baro. Kung kinakailangan magsampa ng reklamo,
magsampa tayo at siguro pagpaliwanagin din natin si Arby kung bakit naman inisyuhan niya muli ng panibagong titulo sa nakaraan ng Domingo, yung mga lupang inisyo na natin sa atin ng gobyerno. Yun po yung isang buwan at siguro makipag-ugnayan na lang tayo kay Paro, tsaka kay Atty. Estrella, kay Maro, at sabi nga ni Atty. Odi, yung IPP, pwede rin sumuporta. Yun na lang po siguro ang gagawin natin, at least nabigyan ng assurance na yung mga hawak nating EP, EP yan. Yung mga lupang may EP sa atin yan. Valid yan. Ngayon, meron po ba katanungan? Baka mamaya, pagkaalala sila, sa akin tatanong. Kung wala na, meron pa po bang kahuli pa nalita si Maro? O si Paro? O si Atty. Odi? Kung wala na, nagpapasalamat po tayo ng marami. Una sa ating punong bayan, o si Dito Galapon, kay Atty. Odi, ang Provincial Assessor, kay Maro Parane, kay Ace, kay Atty. Estrella, at kay Mama Monet, at kay Paro. Maraming salamat po dahil sa marugtog namin kahilingan sa ating sangguniang bayan na kung maaari ay makadaw pang balat kayo na mga taga rito sa Barangay Trial at Caballero sa malaking suliranin namin sa aming mga lupain ay pinagbigyan ninyo ang aming kahilingan. Kaya nagpapasalamat po kami ng maraming sa inyong lahat. At sa ating mga barangay, Barangay Cruz at Triala, kasi dalawang barangay yung akin. Pareho kong mga kabaranggayan, siguro po nagkaroon na po ng linawan yung mga agam-agam natin na sumasagi sa ating isipan, yung matatanda, matulog na po kayo na mahimbing. Kasi yung iba hindi na raw nakakatulog. Yun lang po siguro, maraming salamat sa inyong pagdalo sa radyo natin Kimba. Narito po ngayon, maraming salamat po sa lahat.